Welcome to Usapang Light, ang podcast na walang halong tama. Usapang Light is available on Spotify, Google Podcast, and we also have Apple Podcast, of course, and we also have our YouTube channel. Welcome back sa ating part 2 ng 2023 recap. No, Hindi pa tapos yung taon, nagre-recap na tayo. At salamat sa mga nag-tune in pa rin sa part 2. Thank you very for, if you haven't heard the part 1, yun. Pakinggan nyo muna yun. Kasi actually, ang ginawa namin ay... Meron kaming doon. Meron kami. naghang siya. Yung akala mo sa movie, pag pinost mo gano'n, nakahang, nakapos. Malalaman mo pag pinakinggan mo, kaya pumunta. Nakakainis. Hindi, yun nga. So, ang ginawa natin, we tried, actually, with some little research lang naman, kasi hindi naman natin obviously maaalala lahat. Pero, we did a little research and we tried to highlight every month. So, since hindi natin natapos in one go, ngayon naman, we will tackle yung second half ng taon. Yun. Oo, kasi natapos tayo ng month ng June. Oo. Yeah. So, ano nga ba yung nangyari the month Sumunod after? ng June? Oo. July. July. Ano nga ba? July. Di July? July. July? Sumunod. July na. Yan na yung meme. July na. Oo. July na magdangal? Oo, yan na yun. Oo. Yun pala yun. Yan na. Kala ko. Hindi ko talaga na-gets yun. Yun. Yan na yung panahon na July nag-a-appear na. na sa feed mo si Jolina Magdangal. Kasi nga, kasi July na. Oo, Yan. Pero parang yan yung isa sa nakakalungkot din na month. Yes, kasi doon yun yung may Typhoon Egay na bumisita sa northern part ng Pilipinas. And according sa news, meron nga doon approximately 30 dead people and then more than 290,000 displaced. Oh, wow. And 12 billion pesos na damages sa mga crops, properties, mga sobrang daming. Super nasinsala. Typhoon, no? Napinsala. Ano siya, tagged as Super Typhoon. Yeah. Kasi sa July talaga, parang yun yung Monsoon. Season na natin. Kaya ayoko talaga nagta-travel ng ganung mga months eh. July. Pag pumasok na yung second half ng year. Mm-mm. Kasi maulan na, may mga bagyo, Canceled flights, usually. canceled flights, o kaya So, mahirap delay. gumala, di ba? Pag maulan nga. Tama, totoo naman. Well, I hope na naka-recover naman na yung mga kababayan natin na naapektuhan ni Typhoon Egay, ni Super Typhoon Egay, at hopefully they can celebrate Christmas better this year. Yan. Yun. Yes. Pero maiba tayo sa online world. Oo. Tinopak si Elon Musk niyan ng July. Anong ginawa niya? Pinalitan yung Twitter. Oo. Actually, nakikita ko sa, meron akong Twitter na app, pero hindi ko kasi ako gumagamit ng Twitter na app. Never, Very rare. Siguro dalawang beses ko lang siya Barely. binuksan. You barely use And it. then, pagka nag-scroll ako ng mga app, pagka may hinahanap ang app, lagi ko may nakikitang X. Ano kaya tong X? Ano ba to? Ako din. Ano to? Hindi ko alam to. May kailan ako nag-download na itong app na to. Kulay X na kulay itim. Oo, Ano ba yes. to? Hindi ko naman pinapansin kasi nga, wala naman akong, kumbaga, parang hinayaan ko lang siguro. I don't know, baka may update or whatever. Yung pala, nangyari pala yan nung July pa. Oo. Nangyari sa akin yan, yung nagbabrowse ka ng app mo sa phone, tapos, ba't ako may kulay X na app dito sa phone? Tapos, wala nga sa loob ko na, rarely ko din siya binubuksan kasi hindi ko naman siya talaga ginagamit, madalas. So, nagulat ako, ba't ako may X na app? Sabi ko, ano ba to? Tapos, nakakalimutan ko na, ay, Twitter nga pala. So, kapag hindi na tweet ang tawag pag nag-post ka dyan. Nahihirapan actually yung mga news. What I noticed, 'di ba, parang halimbawa Elon Musk tweeted. Hindi na ganoon Hindi na nila magawang Posted verb. na. Posted. Oo, posted on ganun. On X. Formerly known as. Actually. Ang haba. Oo, ang lakas ng topak nito Pero dun sa yung friend natin na Twitter user talaga. Yeah. Kasi ako,
frequent yun. Diyan ako kumukuha ng news, yung mga pina-follow ko na K-pop, yan, mga NBA news, nandyan lahat, traffic news. So, weird siya nung umpisa, kasi nga nasanay ka na yung Bluebird, yung icon niya, tapos, pero ngayon, ang tawag ko pa rin sa kanya, Twitter pa rin, hindi ko siya ma-adapt as X. So, tapos kahit minsan may nagko-correct, Twitter siya. Wala akong pake. Twitter siya. Lakas ng topak nito ni Elon Musk eh, no? Pero, usage-wise, pareho pa rin naman. Same. Nag-iba lang yung ano niya. Yung pangalan niya. Kailan, hindi ko maalala, kailan release ni Instagram, ni IG, yung parang ala Twitter niya, yung thread, no? Parang this year lang din yun eh, pero I forgot the month na. This year lang din. Pero hindi siya masyadong successful, I think. Oo, no? Parang, weird eh. Medyo weird kasi. oo. Kahit ako, actually, hindi ako nag-sign up. Hindi ako nag-sign up dun eh. Hindi rin. Yun lang. Ano nangyari ng July? Wala eh. Wala masyado. masyadong ganap. Oo. Sa Or mga ulan baka kasi. hindi na lang din natin maalala siguro. Kasi possible. nga, yung weather din, parang hindi din tayo masyadong naglalabas nun eh, no? Oo. Oo, yeah. Tama. Gumala kayo ng August. August, yeah. Actually, dapat tayo yun. Wala kasi kung kayamanan at salapi. Nagpakatito ka nung August, hindi ka sumama sa amin. Wala akong kayamanan. Nag-book kami sa Crystal Nagdagat. Beach. Yes, Yeah. nagdagat tayo. Oo. And then, so, syempre, At saka, maganda sa Crystal Beach, pero ayoko kasi nung dagat doon. actually, Hindi ako masyado na- kasing Hindi maalon. ko siya na-appreciate. Siguro, nung first 2 times tayong pumunta. Bumalik. Oo. Pero yung hindi ko siya yung pagka may yung go-to place na favorite kong pumunta dyan. Hindi. Pero maganda kung gusto niyo pumunta doon, maganda talaga. Maganda. Pero yung Tahimik, wave, hindi siya masyadong pang rowdy. Pero yung wave nga, hindi siya pang non-swimmer friendly. Actually, totoo. yeah. Pero kung gusto mo mag-surfing, mag-aral ng surfing, then go. The resort itself kasi malawak siya eh. Napakalawak niya. Tapos, malaki yung space niya. And ako naman, for me, yung breakfast buffet talaga yung Yung food. Ayan yung tayo. breakfast Ayan buffet tayo. talaga yung Ayan yung tayo. masarap eh. Yun talaga yung gusto ko doon. So, yung makapag-relax ka lang. Pero yun nga, if you're Makapag-relax sa restaurant. sa restaurant. Hindi, yun nga, pero kung gusto mo lagi yung lumalangoy ka, yun nga, medyo hindi siya talaga kid-friendly. Oo, hindi rin. Oo, Hindi kasi siya. very strong. Tsaka, kagaya nating non-swimmer. Oo. Pero, very significant ang August Because dahil adulting na yung isang friend natin. Finally, after 1 year. After one year, may lisensya na si Ina. Yes! Kaso ano siya, isa siyang malaking papel. Unfortunately. Laminated na laminated papel. na papel. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin Cards. card ang LTO. Siyempre, thankful ako kay Kat. Sinaga niya ako. Kaya mo yan. Kahit ayoko na. Gusto ko na umuwi. Hindi kaya mo yan. Dito na tayo. Yan. Successful naman siya. Yes. On the second try. Nilaglag yung sarili, hindi na nga namin Hindi, binabanggit. okay lang kasi part yun ng experience. Totoo naman. So, how was it? Yung buong journey mo, it took you almost a year. More Actually, than a more year. than a year. more than a year ba? Hindi kasi 1 year lang is may expire yung ano mo. Yung Actually, nag-expire siya. Umabot Nag-expire na, pero tinanggap naman nila. Wala naman naging before problem. mag-expire kasi, yun yung first try niya. Tapos, sinabi niya dun sa LTO, paano po yan mag-expire na? Okay lang, sabi nila. Tapos sabi, sige, okay lang, lang, basta bumalik ka. Anyway, parang nagpakita ka naman before mag-expire. before mag-expire. Kinailangan mo lang i-retake yung practical. So, okay na yan. Parang pasok ka na. Ganon. Yung mabilis lang naman. Masaya naman. Kaya diba, ang sarap sa feeling na dumaan ka dun sa tamang proseso. Yes. Nung application, wala kang binayarang fixer, ganyan. True, Kumbaga, ikaw sa sarili mo, alam mong pinaghirapan mo yung lisensya mo, diba? Tsaka talagang dumaan ka sa tawag nito, yung school. Kasi diba, Oo, walang true. driving school. Kaya, mas confident sa mas confident sa kalsada, if ever, kasi alam mo yung mga basic Correct. basic rules.
dun sa Crystal Beach, na-meet ko yung friend mo, childhood friend mo. Si Casey. Si Casey. Yes. Shout out Casey Concepcion. Ano yung surname niya? Maganda rin yung surname niya actually nung tinanong ko siya. So, dahil in-Indian kami ni Terence, Hindi ko Naghanap kayo kami ng in-Indian, ano. sinabihan ko kayo hindi ako sasama. Okay, That's fine. two completely different. Okay, fine. Naghanap tayo ng sub. Oo. First time ko mag-drive sa NLEX. NLEX. Yay! Yun. Baptism of fire niya yung NLEX after niya makuha yung kanyang laminated na lisensya. True. And syempre, another highlight ng August is yung first ever flight ng Virgin Galactic. Uy, boss ko yan. With tourist passengers sa sa ano ba outer yun? Saan sila dinala nun? lower orbit pa. Lower orbit. Earth's lower orbit. So, technically, space na rin siya. Kasi, Space na rin. oo, wala nang, yung nasa zero gravity ka Zero na eh. gravity. Oo. Nice. And, kung ako kasi, di ba, Virgin Galactic, nasa SpaceX, at yung kay Bezos. Well, actually, ang kalaban niya dito si Bezos eh. Ano nga tawag nito? Amazon, Yung pangalan ng ano niya, space, ano niya, not sure. tourism na ano niya. Kung may pera ako, mas preferred kong mag-take advantage ng services ng Virgin Galactic kaysa kay Bezos. Kasi ang ganda nung, ano niya, ang ganda nung, yung way ng yung pagpunta niya sa orbit and re-entry. Para talaga nakasakay sa space, unlike sa spaceship. Na yung futuristic na gano'n dating. Unlike yung kay Bezos, parang siyang capsule lang siya. Para ka nang nasa rocket. Ganyan. Oo. Ganun. So, ayun. Oo. Nice. Yung kay meron na bang na-try na commercially yung kay Bezos? Oo, nag-try na rin sila. Meron na din. Pero parang hindi pa open sa public. Yeah, kumbaga parang, pero na-test na. meron na, kumbaga. oo. Successful din yung test Pero nila. unlike Virgin Australia, sorry. Virgin Unlike Galactic. Virgin Galactic, meron na kumbaga. Pareho lang sila. Passenger. Hindi, may passenger din yung pareho yung silang may isa. passenger. Okay. Pero you trust more yung Virgin Galactic. Oo, kasi nga yung ship mismo, yung maganda. Okay. So, yan na. So, gagawin mo yun if ever. 100,000 yata. Oh my God. Dollars sa pinag-uusapan natin dito. Oo. 100,000. Yun, lang yung mga sumasakay lang doon, yung hindi na nila alam saan nila gagastusin yung pera nila. Sobrang adventurous nun, no? Speaking of adventure, lipat na tayo ng September. Marami ba tayong adventure ng September? September, first month kasi yan ni Katkat eh. So, syempre, wala pa rin tayo masyadong pera niyan. Hindi pa rin tayo makaalis. Hindi So, depende lang tayo Ang tagal lang mula Diba? Ganun katindi yung damage ng Korean natin sa mga bulsa natin. So, lang tayo, Pampanga Adventure nung birthday ni... Yung hinanap natin yung museum na hindi natin makita-kita. True. Oo. Tapos, nandun na pala tayo. Nasa harap na natin. Kaya natin di nakita kasi natatakpan siya nung lahat nung Under construction pala. Parang nagtatakpan tayo, nandito. Ito sabi sa Google Maps, andito na tayo Pero hindi natin makita. Tapos yun pala, natatakpan siya nung mga cover kasi ginagawa siya. Tapos, yun din yung first time mo makatikim ng authentic Pampanga Sisig. Pampanga Sisig. Yes. Ni Aling... Aling Lusing. Lusing. Aling Lusing's Sisig. And trust me, pagka natikman mo talaga yung original na recipe, yung mga matitikman mo dito sa Manila or kahit saang lugar ka pumunta, wala na sinabi, hindi mo na ma-appreciate. Wow! Ganun. Tsaka yung masarap na... Cheese bread ng LA's Bake Shop. The best cheese The bread best, ever. yun. So, kung mapupunta kayo sa Pampanga, yun yung mga, dapat yung itry. puntahan, Must subukan. have, must try. Correct. LA's Bake Shop. and Saka Aling Lusing's Sisig. Sisig. Yan. Yeah. Tapos we also checked out yung pinakamalaking cafe sa Pilipinas. Yung Korean cafe na Lala's Garden. Okay. Okay din doon. Okay Kasi din. naman siya. For experience, Pang-family. di ba? For experience. Pang family for experience. Yes. Tapos September sa sports,
Yan yung US Open. Yeah, oo. Actually, si Novak, yan yung kanyang third grand. Kasi sa tennis, merong 4 na major event. So, 4 Grand Slam yan. So, Australian Open, Wimbledon, French Open, saka US Open. So, yung US Open yung last for the year. So, sa 4, yan yung nakuha ni Novak yung Australian Open. Wow! French Open, pero natalo siya sa finals ng Wimbledon. Sino kalaban niya doon? Si Carlos Alcaraz. Ano yan? New upcoming tennis player. Then, sa US Open, yun, nakuha niya ulit. So, nakuha ni Novak 3 out of 4. 3 titles. Wow. Ganun siya kagaling. And, so, parang yan yung nag-cement sa kanya as the GOAT, greatest tennis player ever. Wow. Pag nakuha niya pa yung pang-4 next, yung buong title next year, di talaga. Actually, yun ang goal. Tapos nakuha niya ka rin kasi yung parang yung ATP Finals Tour. So, next year, yun yung goal niya. Makuha niya yung 4 na Grand Slam at saka yung Olympics. Oh, wow. So, 5. Goal niya yun. Representing what country? Serbia. Serbia. Serbian siya. Magkababayan sila ni the NBA player si Nikola Jokic. Magkababayan sila. Serbian din siya. So, magaling sila sa sports. Pero napakaliit na country lang yan. Pero dami silang na-produce na mga champion players. Sa iba't ibang sports. Yeah. Hindi ko alam kung paano ko i-connect yung sports. Pero itong next na highlight natin ng September, meron siyang jowa na pwede. meron siyang boyfriend. Speaking of sports. Meron siyang bagong boyfriend. Oh, well, anyway, yun nga, September, yan din yung month kung saan nangyari yung 42nd MTV Video Music Awards, which is pretty huge din sa mga international artists, and malaki yung napanalunan ni Taylor Swift. Yeah. Nung month na yun. So, may masayang Swiftie dito, pero... True. Eventful naman palang September. Eventful naman palang nangyari. Birthday ni Katrina yun. Usually, umalis tayo yun ng either local or international. Inubos nga natin sa Korea. So, dito lang muna tayo. Wala na. Well, anyway, we are down to our last 2 months ng ating recap for 2023. October ay World Teachers Day. Yes. So, coming from a family of educators, masaya ako pag ganyan yung buwan kasi ang daming cake sa bahay. Ang daming uwi. Ang dami kong nakakain cakes. Nice. Talaya. Oo. Pero shout out naman sa ating mga guro at mga teachers na naging susi ng ating whatever knowledge we gained. Pero on side part naman ng October. Well, hindi magandang news to, pero nung October din, nag-launch ng major attack ang Hamas against Israel. So basically, dyan nag-start yung na ongoing pa rin yung war. Yes. Just very sad lang. So very, very sensitive topic, no? Very so, sensitive topic. And sad, so hindi tayo masyadong magdedwell natin. Kasi usapang light lang tayo. Light lang. Pero kailangan lang natin siyang itapos na. Correct. It's an international news na. Pero if ever, we just wish na matapos na. Kasi syempre, kahit hindi tayo directly involved, affected ang buong mundo sa kung ano man yung nangyayari in between them. So, we hope syempre na matapos na yung war kasi ang dami na ding affected. Yes. Anyway, going back sa pagiging Swiftie. That same month. Nirelease ni Taylor yung kanyang 1989 Taylor's version. So, masayang moment na naman yan sa aming mga fanatic ni Taylor. So, ayun. 1989 yung album. Isa to sa mga big albums niya, kay Harry Styles mostly yata. Yung mga songs talaga. I remember nasa market kami. Yung release nga nitong month na to. Parang may mga malls na parang nag-set up ng listening party nung album niya. Tapos, ay grabe. Akala ko nandun mismo sa gitna si Taylor Swift.
Pero pinapatugtog lang yung album, ha? Pero yung mga fans, ay, wild. Talagang nakikisabay sila dun sa mga songs. Yeah. They shout. Talagang tumitili. Parang akala ko nandun sa gitna ng market si, si Taylor Swift, eh. Oo, eh. Tapos, ganun din. Parang nasa galleria naman kami. Si Taylor Sheesh. Yung parang, Yung comedian. Hindi, parang, ano ba yun? Ano ba siya? I'm not sure. Basta yun. Yung nanggagaya sa kanya, si Taylor Sheesh. Yun lang yung nagpa-perform sa gitna. Pero very supportive ang mga Swifties sa kanya. But, yun. Just to end our October on a lighter note. Malaki ang October for Taylor Swift because of the release of that album, yung Taylor's version. And of course, hindi matatapos ang year ng walang November. Oh! Talaga ba? Parang Hindi tayo pwede naman. De, joke lang. skip. Hindi, maraming holiday kasi yung November, kaya gusto ko yun. Yes, oo nga, no? Oo nga, no? Ito yung, tama ba? Was it barangay election? Or no? Dinugtong Local October 30. Parang patawid? October 30 yung barangay election. Tama. That's holiday. Pero may pasok ng 31, pero yung iba nag-leave na para tuloy-tuloy. Yan yung buong linggo na parang halos holiday sa buong Pilipinas. Yes. Okay. Kasi, the lucky few. election, tapos yung Souls November Day. 1 and 2. Parang gano'n. All Souls Day. All Souls Day, All Saints Day. Ayun, okay. Oh, yeah, I remember that week na halos parang walang pasok. Mostly. Oo. Pero that same day, kasi 'di ba, together kasama ng pagtatapos ng taon, andyan yung inaano eh. Bawa. So, hindi, yung parang ina-announce yung Song of the Year, ganyan, yung, antaw ba? Ano yung naging... VMA? Hindi. Bawa. Word of the Year? Word of the Year, ganyan. Well, even though hindi pa tapos yung 2023, pero Chambers Dictionary actually already announced na yung AI, artificial... AI de las Alas. AI de las Alas, buisit. AI, artificial intelligence, named the most notable word of the year for 2023. Yun. Dahil sa ChatGPT ba? Oo, for sure. Hindi lang, kasi ang dami kasing mga AI apps na Isa lang yung na-produce. ChatGPT. Isa lang Sa yun. AI. Isa lang siya. Napakarami. Gets. To the point na yung mag-create ka ng video, i-prompt mo lang, type mo lang kung anong gusto mong gawin, AI na magagawa nun para sa'yo. Wow. Correct. Yung mag-create ka ng photo from nothing, Mm-mm. AI na ang gagawa nun para sa'yo. I-enter mo lang, i-describe mo lang kung anong photo ang gusto mo. Mm-mm. I-produce na yun para sa'yo. And yun nga, siguro, feeling ko, nag-multiply talaga yung number of users ng AI for this year. Kaya ganun na lang din na talagang naging significant yung word na AI. Yun, for the year. Saka yung fear, di ba sabi nila na maraming Marireplace. work, tapos AI take over, yung mga ganun. So, Soon. Yes. it's still an open discussion up to now. And speaking of AI, I think ditong November din nagkaroon ng malaking ang tawag nito, parang scandal yung OpenAI. Ano yun? OpenAI kasi yung OpenAI, creator ng ChatGPT. Yes. And ChatGPT is just one of the apps na sila. Pero yun yung isa sa mga major apps Major AI na- app ngayon. Oo. Tapos yung pinaka-CEO nila is Ano yan? na-finire ng board of directors. So, 1 week yata. ng Very drama, controversial. ganyan. Tapos hindi mo ma-access yung ChatGPT. Talaga ba? Oo. Hindi ko na. Oo. Yeah. Pero balik na ulit siya sa Balik na. pagiging CEO na Oo. OpenAI. Yeah. Okay. Na-resolve naman eventually. Oo. Okay naman. Bakit siya finire? Ano nangyari? Sabi ng board of directors, masyado daw kasi may mga decision yung CEO, hindi ko maalala yung pangalan niya, na secretive or parang against na doon sa mission Policies. statement or doon sa Or talagang sa parang walang organization. consultation. Or walang consultation, something like that, pag ganyan. And then, but eventually, binalik na siya and then napalitan nagkaroon na ng bagong set of board of directors. Mga ganyan. Wow. Ayun. And syempre, hindi mawawala yung highlight natin for November, which is yung nagpunta tayo ng Cebu. Bantayan Island. True. Na ako wala na talaga akong plan. Sa totoo lang, sabi ko, hindi na ako gagastos sa end ng year kasi may mga pagkagastosan ako. Pero it so happen na stress ako nung mga panahon na yon. Yes. Tinake advantage nyo.
Actually, nag-book na tayo, no? Kasi meron tayong pass. Meron kami Cebu Pacific Pass. Sayang, mag-expire. Mag-expire. So, napilitan kaming gumawa ng gala. Siyempre, damay ka. Ganun talaga. Tsaka, ako, personally, I actually needed a break nung time na yun. Oo. So, nagkataon na ikaw din. Nagkataon, marupok ka. Pero sobrang saya naman nun. Sobrang saya naman. Enjoy ko yun. It was fun. So, nagpunta tayo sa Bantayan Island, which is northern part ng Cebu. And napakaganda niya. Yes. Sobra. And next time na mag-Cebu tayo, sa southern naman tayo. Southern part. naman. Yes. Pasok yung Bantayan Island sa top 3 ko. Wow! Ng places dito sa Pilipinas na napuntahan natin. Nice. Ganda. So, yun. Sa mga nagbabalak na mag-Cebu, try nyo magpunta sa north and check out Bantayan Island. Bantayan Island. Napakaganda. And, ako na-appreciate ko sa kanila yung regulated yung tour. Oo. No? Kumbaga, hindi siya yung tipong may iba't ibang kausap ka, tas iba't iba yung presyo, yung pricing, na iba-ibang agency. Iba-ibang agency. And pagdating mo sa sa piers or sa port, walang magtatanong sa'yo na, may tour na po kayo? Walang ganon. Correct. Kasi hindi sila yung hard sell. Oo. Tapos pag sinabi mong no, okay lang, hindi sila makulit. Nakakatawa. Oo. Correct. Galing. Saya. And masarap din yung mga food. Oo. Yes. Especially yung Sarap. seafood. Yes. Talagang the Saka best. yung beach. Mm-mm. Kung yung sa Zambales ay hindi masyadong friendly sa mga hindi marunong mag-swim, yun ay super friendly. Kasi ang layo-layo mo na. Ang babaw. No? Ano pa rin. Kalmado. And ang Super ganda kalmado. Sand. Ang ganda ng sand. Yes. White sand. White sand. Super fine. True. Tsaka yung pinagstayan natin, Linis. which is, ano ang pangalan ng pinagstayan natin? Shout out sa pinagstayan natin. La Playa. Playa. Very nice place din siya. Ang Tahimik. husay din ng mga cruise and ano nila. Ay, ang ganda ng iniwan ko sa kanilang review sa Google. Wow. Good job. Oo, kasi, first time kong, yung sobrang, above and beyond yung service nila na, kasi, kwento lang natin quick. Yung room na dahil fully booked na talaga sila. Isang room na lang yung available, which is good for 2. Tatlo tayo. So, I asked kung pwedeng mag-add na lang ng bed. Pumayag naman sila for additional amount. Tapos, di ba usually, pagka nagaganon tayo, madalas naman natin ginagawa yun eh. Pagka nagaganon tayo, usually, what we get is an extra mattress. Di ba? Dude, ito iba. May kasamang bed frame. Bed talaga. Oo. At maluwag yung room. Kaya, basta, ang ganda ng place. Shout out sa La Playa. Yung experience at service. Correct. At nakapag-concert pa kayo doon, mga beshi. One of these days, ipopost ko yung video na yan. May concert sila. Nag-concert sila doon. Lalo na si Tito Terence, nakatatlong kanta yan. Terence na kumanta ng Ere. Nagmumura siya doon Sa stage. That's fun. Worth it siya. It was fun. Well, November is also a sad month for fans na katulad natin. Because we never expected na this soon mababawasan yung favorite 6 characters natin ng series na to. And yun nga, it is really a sad news for everyone na for November when Matthew Perry, aka Chandler Bing, left us. So, ayun. Kayo ba, anong na-feel nyo when you heard the news? Siyempre, nagulat. Shock. Kung mabasa mo sa bata pa yun what happened? Akala ko nga nung una, fake news. Kasi, di ba, yun nga, frequent user ako ng Twitter/X. So, wag kita ko. So, siya, breaking news, ganyan. Tapos, chinek ko, kasi madalas yun may mga fake news, marami din doon. So, nag-counter-check ako agad. Tapos yun, naka-feature niya sa mga major, news sites outlets. na. It's true. Yun, sad. Per sad. Ako din, parang in denial at first, na parang no, fake news to.
fake news to. Tapos yun nga, verify kung totoo ba. Tapos parang everyone is waiting for a statement from the rest ng cast, like yung 5. Parang lahat tayo nag-aantay ng confirmation then from them na parang, uy, totoo ba talaga na wala na si Matthew Perry, and kanya-kanya ding labas ng tribute for him. Kasi, meron akong friend na, yun yan, na mahilig din sa Friends, and siya favorite character niya si Chandler. And yun nga, sabi niya, siya yung pinakamalaki yung growth, character-wise, dun sa buong series. Kung paano siya nag-start, and kung paano sila naging couple ni Monica. And, yun, kumbaga maganda yung character development niya dun sa series. And, I mean, sa lahat naman ng characters, makaka-relate tayo eh. Pero iba kasi yung timing niya sa humor ni Matthew Perry. He is really smart. He is really witty. Tapos yun nga, di ba, ang daming mga tributes na naglalabasan na online, pati videos and all. Pero sabi niya nga, kung siya yung papipiliin, he has done more. Hindi lang puro friends. And kung sakasakaling dumating yung time na mawala siya, sana hindi lang puro friends. Kasi mas marami naman siyang nagawa pang iba, maliban sa friends. And ang dami niya kayong parang mga outreach, hindi, ano ba? Cause. Oo. Especially sa alcoholism. Kasi Correct. Naging niya rin yun. Naging struggle niya rin kasi yun eh. So, it's nice for him to give back dun sa community na yun. Well, rest in peace, Chandler Bing. Yeah. We will miss you. And thank you for the humor na shinare mo sa amin. Yes. And anyway, ending it on a lighter note again, nakakaano na kayo, di ba? Na nakita nyo na yung Spotify rap nyo. Yes, of course. Sino ang Super delayed reaction ako. Nakita ko yung convo nyo morning, nag-react ako gabi na. At least, within the day. Within the day. I am proud of you for replying within the day. Siyempre sa akin, sino pa ba? Taylor Swift pa din. Taylor Swift. You, Alin, number 1? Top Artist, si Chris Tomlin ako. Wow. Chris Sino Tomlin. yun? Christian singer. Artist. Nahiya naman ako doon. Sorry nga, Beshi. Ako si John Mayer. I don't know bakit puro siya yung pinakinggan ko this year. Nalaglag nga si Ed Sheeran sa top 5 ko. I'm so sad. Pero ako, nasa top 5 ko siya. John Mayer, emo hits ka? emo hits eh. Hindaan na ka ba, Beshi? Hindi namin alam? Wala. Grabe. Pero yun nga, speaking of meron malamang kasi di ba lagi siyang gabi o madaling araw. True, alauna na tutulog. May nausap either. Parang one time nung panggabi ako. Sabi niya, bakit gising ka? Maga kang naggumising? True. Alauna na yun, 2:00, ganyan sabi niya. Hindi, matutulog pa lang ako. Yes. Knowing ng pasok niya, 7 a.m. na malam. Ay, nako. Kaya pala John Mayer. Ako nagbubuyat because of work. Because I have to. Report. Pero siya, oh my God. So, ayun nga. So, Spotify rap, di ba? Guys, move forward tayo. Dun tayo. Balik tayo sa Spotify, di ba? Spotify tayo. Okay. Pakawalan muna natin yun. Hindi, yun nga. Together with our personal Spotify rap, ni-release na din ni Spotify yung overall result ng 2023. And, drumroll please! Taylor Swift is Spotify's most streamed global artist of the year with 26.1 billion streams. Wow. And surprisingly, hindi kanta niya yung most streamed song for this year. Any guesses? Blackpink. Joke lang. Ere? May Ere. Pwede din, Raining in Manila. Puro OPM, Hindi. Alam niyo ba kung ano ang most streamed song for the year? Flowers ni Miley Cyrus. Pakikanta. Terence, pakikanta nga. Wag na baka tayo singilin ng royalty. Ma-royalty tayo. Pero naging super hit naman kasi talaga yan. Catchy naman siya. Very catchy. Yes. Tsaka, naging meme na rin siya eh. Correct, Diba? correct. Maybe because of the story behind it din, Yes, na actually. parang alam ng mga tao kung para kanino yung song, ganyan. So,
yeah, that's it for November. May pahabol. May pahabol. Hindi pa tapos ang, actually, November 30. November 30. Oo, may... Birthday ni Bonifacio. Oo, dapat holiday yan pero minove kasi ng November 27. Ang sabi ng mga tao, kaya siguro minove yung To give way. Oo. So, busy kasi ako nung November. So, nag-message lang sa akin si Grace, yung friend ko. Sabi niya, friend, may mas nakakalungkot na balita. Sabi ko, ano nangyari? Bukod sa nangyari sa work namin. Break na ang Katniel. Sabi ko, oh my God! Oh, no! Lumabas ako ng store. Sabi ko sa mga staff, wait lang, lalabas lang ako sa gate. And then, nag-scroll lang. Teka lang give me time. Give me time. Give me space. Hindi naman ako major fan, pero I watch their movies. Follow ko yung nila, ganyan. And then, yun, nag-check ulit ng Twitter, ng X, kaya Facebook. And yun na nga. Instagram pala. Kasi yung Instagram, doon nag-announce si Kat first. Sad. So sad. Oo, no. Although there are rumors naman na yes. Break na sila kasi hindi sila madalas makita together, but iba pa rin yung may confirmation doon sa mismong involved. And grabe yung impact. Doon mo nakita kung gaano sila kalaki as a love team, no? As well pati as international news. Oh, wow. Ni-report siya sa Asia lang naman yung all K-pop, yung mga ganun sila, umabot sila sa ganun. Oo, no? Well, kasi marami din naman silang fans for sure, international. Yeah. So, ayun. Well, we wish them all the best. We wish them healing. Chapter close. Yes. Break up. Oo, yeah. Shot puno na lang daw. Oo. Shot na. Kaya nga ba, lalong pinagtitibay ng mga ganyang pagkakataon na tama yung desisyon natin. Pero grabe, 11 years. Wow. Yeah. Well, it's long. It's long. Hindi, well, I mean, hindi ako fan, pero I thought sila na talaga yung magkakatuluyan. So, ayun. Yeah. Lumaki sila together, they grew together, they matured together, and yeah, it's sad really to know that na wala kasi nga forever. Oo, true. Hanggang kanta lang daw. But anyway, meron pang October, meron pang the rest of December. Hopefully, wala nang mga sad news na paparating, and may we all face 2024 ng fresh. Ayan. At good luck sa mga Christmas party ninyo in December. Sa lahat ng klase ng party. Drink I-ready moderately. nyo na ang inyong mga pang-exchange gift. Ayan. At pang mga bonito-bonita, yung mga ganyan. Yung mga ngaroling dyan. Ay, yung nakita ko sa social media, yung bagong trend ngayon, yung mga nangangaroling, yung mga bongga. Oh. Yung iba, may dance step. Yung mahiya magbigay ng 20. Oo, Ganon. tapos isa meron dalang gitara, isa may dalang piano. Oh, wow. Tapos, full band. Oo. Gawin natin yan, Kat. Tayo. Grabe naman. Pero, yun nga I am also happy na parang, although we were able to celebrate naman last year, pero ito yata yung medyo talagang maluwag na talaga. Sobra. Na talagang buhay na yung malls, decorations, Christmas, ramdam mo na, pati traffic, doble. Yes. Doble sa bigat yung traffic. But, na-miss kasi ng tao. Yes, yun nga. So, at least we will be able to finally celebrate again without restriction, without so much restriction. I mean, of course, syempre, and dyan pa rin dapat yung maingat tayo eh. Pero yun nga, hopefully, we all have, last episode na ba natin to? Ngayong taon. At i-wish na natin sila. Let's see kung anong mangyayari. Busy tayo ng mga December. Yeah. Lalo na yung mga taga-retail. Yeah. True. So, just in case hindi na kami makabalik before the year ends at next year nyo na ulit kami maririnig, we all wish you a Merry Christmas and a fruitful, productive 2024. Yes. Safe New Year. Safe New Year. Yeah. Yes. Ayun. So, kayo, we want to hear you. Kasi you can actually comment now. If you are listening to us sa Spotify, meron ng comment section ang Spotify. Oh. And yes, you can add your comments there. Ano yung highlight ng 2023 nyo? Please share it with us and we will try to reply there or
who knows, we might repost it sa aming mga social media accounts, which you can also follow. Facebook.com/UsapangLightPodcast. And we have our Instagram @UsapangLight. So, Syempre, may YouTube channel din tayo dyan. yes. So we also upload, if you don't have Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, you can also listen to us through YouTube kasi we also upload our audio there. So, once again, maraming salamat po sa pakikinig. Thank you for listening to us this year. Puro ako yung nag-ending, mga chong. Kayo naman ang magtamo. And again, thank you guys for listening and for continuously supporting our podcast and channel. We love you and Merry Christmas and a Happy New Year. Kita-kits Kita-kits 2024. next year kung hindi man tayo magkita ulit before this year ends. So, Ingat kayo. ingat. See you later!